Ito ay sentro sa Pilipinas. Ito ay isang madamdaming oda sa kasaysayan ng mga Pilipino. Isang Amerikanong lingwista ang sinikap na paalisin mula sa kanyang posisyon sa isang unibersidad sa Hungary. Ang nag-iisang kasalanan niya, sinabi niya na ang wika ng Magyar at ang wika ng Pilipino ay may pagkakapareho. Tahimik ang akademya at binaliwala ito ng media. Ngunit isang taon pagkatapos, isang nakakagulat na balita ang iniulat ng pambansang broadcast ng Hungary. Patuloy na lumabas ang mga ebidensya na dalawang lahi na may layong 5,000 kilometro ay umaawit ng iisang awit at nagtataglay ng magkaparehong genes. Bago tayo magsimula, malaking tulong ang inyong pag-subscribe at pag-like para maipalaganap ang tunay na pinagmulan ng mga Pilipino. Ano ba talaga ang nangyari sa Hungary? Sisimulan ko na ngayon ang hindi kapani-paniwalang kuwentong ito. Magandang araw. Ako si Richard Campbell. Nagtuturo ako ng linguistika sa Georgetown University sa Amerika. Ang espesyalisasyon ko ay comparative linguistics ng mga wikang Uralic at Altaic. Sa simpleng salita, pinag-aaralan ko kung paano nagmula at nag-ugnay ang mga wikang magkakalayo. Kaya naman, buong buhay ko ay hinanap ko ang pinagmulan ng mga wika mula sa Mongolian, Turkish hanggang sa Finnish. Ngunit noong taglagas ng 2023, may sandali na ganap na nagbago ang buhay ko. Ito ay sa Debrecen, isang maliit na bayan sa silangang Hungary. Nagpapatuloy ako ng isang proyekto para sa language documentation ng tribong Magyar doon. Ang trabaho ay ang itala ang wika ng mga minority groups sa Hungary. Sa totoo lang, inakala ko na isa lamang itong ordinaryong field research, ngunit hindi pala. Isang umaga ng Huwebes iyon. Binisita ko ang pambansang elementarya ng rehiyon para panoorin ang klase ng wikang Magyar. Tahimik ang silid-aralan at nakabukas ang aklat ng mga bata. Ang guro ay isang babae na nasa mga 50s na ang edad. Sumulat siya ng 2 salita sa pisara. Sige, pag-aaralan natin ngayon kung paano tawagin ang pamilya. Itinuro ng guro ang unang salita at sinabi, "Apa, nakikinig lang ako. Wala sa loob." Ngunit nang marinig ko ang pangalawang salita, bigla akong kinilabutan. Ani, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Narinig ko ng malinaw. Apa, Ani, hindi ba't ito ay katulad ng salita natin? Ama, ina, ang vowels at accent ay napakalapit. Agad kong kinuha ang voice recorder ko. Nanginginig ang kamay ko. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ito bilang isang lingugwista. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang guro. Ang apa ay nangangahulugang ama at ang ani ay nangangahulugang ina. Sumunod na nagbasa ang mga bata. Apa, ani, apa, ani. Habang nire-record ko ang tunog na iyon, naramdaman ko ang malakas na pagtibok ng puso ko. Hindi ito aksidente. Imposibleng aksidente ito. Nang matapos ang klase, maingat kong tinanong ang guro, "Ma'am, nakarinig na po ba kayo ng kuwento na ang salitang ito ay kahawig ng salita ng ibang bansa?" Umiling ang guro, "Hindi, ito ay sarili naming wika. Kabilang ito sa Uralic language family." Hindi na ako nagtanong pa. Nagpasalamat lang ako at umalis sa paaralan, ngunit ang mga salitang iyon ang laman ng isip ko. Apa, ani. Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng desk ko sa dorm. Binuksan ko ang laptop at nagsimula ng paghahambing sa pagitan ng Magyar at Pilipino. Ama, ina, kapatid, isinulat ko. Ngunit kakaiba, napakaraming nagkakapareho. Naguluhan ako. Sa linguistika, bihira ang ganito. Kapag ang dalawang wika ay may ganoong karaming pangunahing pagkakahawig, kadalasan, nangangahulugan ito na sila ay nasa iisang family o may malalim na historical contact. Ngunit ang Hungary at Pilipinas ay may layong 5,000 kilometro. Halos walang cultural exchange. Kaya naman, nabulong ko sa sarili ko, ano ito? Aksidente ba talaga? Ngunit bilang isang linguista, alam ko, hindi nagsisinungaling ang wika. Lalo na ang mga pangunahing salita tulad ng tawag sa pamilya, hindi iyon basta-basta nagbabago. Intuition ko, may mas malalim na kahulugan ito. Kinabukasan, binisita ko ang Debrecen Ethnographic Museum. Nakilala ko doon si Ildiko Nagy, isang curator. Eksperto siya sa kultura ng tribong Magyar. Maingat kong ibinahagi ang aking natuklasan. Miss Nagy,
Nag-aral na po ba kayo tungkol sa koneksyon ng wikang Magyar sa mga wikang Silangang Asya? Malamig na sumagot si Ildiko, Professor Campbell. Ang teoryang iyan ay matagal nang itinanggi sa akademya. Ang mga wikang Uralic ay isang Malayang language family. Hindi ako nakapagsalita. Tama siya. Iyon ang established theory ng akademya, ngunit malinaw ang narinig ko. Apa, Ani, hindi ito aksidente. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dorm at sumulat sa aking notebook. Ang wika ay ang alaala ng tao at ang alaalang ito ay may sinasabi. Hindi ko alam noon na ito ang magiging pinakamahalagang pagtuklas sa buhay ko at hindi ko rin alam kung saan ako dadalhin ng pagtuklas na ito. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik ako kay Ildiko Nagy. Nasa opisina siya sa ikalawang palapag ng Debrecen Museum. May mga larawan ng sinaunang artifacts na nakakalat sa desk niya. Binuksan ko ang laptop ko at maingat na sinabi habang ipinapakita. Miss Nagy, pwede po ba ninyong tingnan ang listahan ng mga salita na sinaliksik ko? Inayos ni Ildiko ang salamin niya at tumingin sa screen. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Ang buza sa Magyar ay nangangahulugang wheat. Ang bigkas ay halos katunog ng bigas sa Pilipino. At ang kez sa Magyar ay kamay, at mayroon ding kamay o kalay sa ilang sinaunang Pilipinong wika. Tahimik si Ildiko. Maya-maya, dahan-dahan siyang nagsalita. Professor Campbell, pamilyar po ba kayo sa Maharlika? Nagulat ako. Maharlika? Siyempre, alam ko. Isa ito sa mga sinaunang titulo ng Pilipinas. Ngunit bakit napunta bigla sa Maharlika? Kumuha si Ildiko ng makapal na aklat mula sa bookshelf. Isang aklat ng kasaysayan na nakasulat sa Hungarian. May binuksan siyang pahina at ipinakita sa akin. Professor, mayroon din kaming isang marginal theory sa aming akademya. Ang posibleng koneksyon ng tribong Hun sa mga nomadic tribes ng Silangang Asya. Napahinga ako ng malalim. Tribong Hun, ang cavalry people na sumalakay sa Europa noong ika-4 na siglo? Ngunit ano ang koneksyon nila sa Maharlika? Tahimik na sinabi ni Ildiko. Ang tiyak ang Fuyu o Buyo na nasa Continental Asia. Sinasabi ng ilang iskolar na ang isang bahagi ay nagmula sa Siberia o Manchuria. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ganoon ba? Kung gayon, maipapaliwanag ang pagkakahawig ng wika. Ngunit umiling si Ildiko. Gayunpaman, hindi ito napatunayan. Hipotesis lamang ito. Tinanong ko, kung gayon, wala bang artifact? Walang bakas ng kultura? Nag-alinlangan sandali si Ildiko at sinabi, may mga artifact sa basement ng museo na hindi naka-display. Gusto ninyo bang makita? Tumango ako agad. Bumaba kami sa hagdan patungo sa underground storage. Nang buksan namin ang lumang pintuan na gawa sa kahoy, naamoy namin ang alikabok. Ang fluorescent lamp ay kumukurap-kurap. May mga wooden carvings at metallic decorations na nakalagay sa mga shelves. Itinuro ni Ildiko ang isang sulok, ayon, mga artifact ng tribong Magyar noong ika-8 siglo. Dahan-dahan akong lumapit. Sa loob ng glass case ay may maliit na statue, isang bronze figure na may taas na 20 sentimetro. Larawan ng isang mandirigmang nakasakay sa kabayo. Ngunit sa sandaling iyon, napahinga ako ng malalim. Ang hairstyle ng mandirigmang iyon, pugot. Ito ay eksaktong kapareho ng tirintas na buhok o pugot, isang tradisyonal na estilo ng buhok ng mga lalaki sa ilang sinaunang kultura sa Pilipinas. Ang buhok ay tinali at isinuklay sa tuktok ng ulo. Agad akong kumuha ng litrato. Nanginginig ang kamay ko. Miss Nod, ito. Tahimik ding sinabi ni Ildiko. Oo, nagulat din ako noong una ko itong nakita dahil napakalapit ito sa kultura ng Silangang Asya. Tiningnan kong mas mabuti ang statue. Ang disenyo ng damit ay kakaiba din. May nakita akong spiral pattern at cloud-shaped decoration. Parang nakita ko na ito kung saan. Tama, sa mga mural ng burial mound sa Pilipinas. Kapareho ito ng nakita ko sa mga mural ng mga ancient burial sites sa Kabisayaan. Tinanong ko, si Ildiko, saan nagmula ang artifact na ito? Hukay ito mula sa isang burial mound sa labas ng Debrecen. Tinatayang mula sa huling bahagi ng ika-9 na siglo. Umiling ako. Hindi iyon. Ang estilo na ito. Ang pinagmulan ng hairstyle at pattern na ito. Bumuntong hininga si Ildiko.
Iyan ang problema, Professor. Sa aming akademya, ikinategorya namin ito bilang Hunnic lineage, ngunit walang nakakaalam kung saan ito nagmula. Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako. Hindi ito aksidente. Hindi lang wika ang magkahawig. Ang buong kultura ay konektado. Sinabi ko kay Ildiko, Miss, Nagi, padadalhan ko po kayo ng mga larawan ng artifact mula sa Pilipinas. Pwede po ba ninyong ihambing? Nag-alinlangan sandali si Ildiko at tumango. Sige, ngunit Professor Campbell, mag-ingat po kayo. Anong ibig ninyong sabihin? Seryosong sinabi ni Ildiko. Marami pong konserbatibong tao sa aming akademya. Ang pinagmulan ng tribong Magyar ay isang sensitibong paksa. Kung hayagan ninyo itong ipipilit, malakas ang magiging pagtutol. Naintindihan ko, politika ng akademya. Pareho iyan sa bawat bansa. Ngunit hindi ako aatras. Maz, Nagi, gusto ko pong hanapin ang katotohanan. Hindi ba't iyan ang papel ng isang scholar? Malungkot na ngumiti si Ildiko. Tama, ngunit hindi laging tinatanggap ang katotohanan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dorm at binuksan ang laptop. Nag-access ako sa website ng Ancient Philippine History Foundation. Nag-download ako ng mga imahe ng mga burial murals. At inihambing ko ito sa litrato ng Magyar statue na kinuha ko. Kahanga-hanga, ang hugis ng pugot ay halos magkapareho. Ang spiral pattern ng damit ay pareho din. Bukod pa rito, magkahawig din ang decoration ng waist belt. Hindi lang ito simpleng pagkakahawig. Magkaparehong cultural sphere ito. Isinulat ko sa notepad ko, Hypothesis. Ang isang bahagi ng mga Hun ay nagmula sa Continental Cavalry Group na nakaapekto sa sinaunang Pilipinas. Nagdala sila ng wika at kultura habang lumilipat sila sa kanluran. At iyon ay naipasa sa tribong Magyar. Ngunit may problema. Kailangan ko ng mas maraming ebidensya para patunayan ang hypothesis na ito. Hindi sapat ang language data lang. Kailangan ko ng genetic data din. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa Budapest. Naroon si Laszlo Varga, isang geneticist. Balak ko siyang alukin ng kooperasyon. Sa loob ng tren, tumingin ako sa labas ng bintana. Walang hangganan ang plane ng Hungary. Naisip ko na doon sa plane na iyon nakabaon ang mga sikreto ng nakaraan, ngunit hindi ko alam kung gaano kalaking kontrobersiya ang hinahawakan ko. At hindi ko rin alam kung anong panganib ang haharapin ko sa pananaliksik na ito. Nagpatuloy sa pagtakbo ang tren. Binuksan ko ang notebook ko at nagsimulang sumulat ulit. Ang wika ay ang alaala ng tao. At ang alaalang ito ay malinaw na may sinasabi. Pagkaraan ng 2 linggo, nasa auditorium ako ng University of Budapest. Isang international linguistics seminar iyon. Puno ng mga iskolar mula sa iba't ibang bansa sa Europa ang mga upuan. Inihanda ko ang presentation materials ko sa harap ng projector. Pinagpapawisan ang mga kamay ko. Ang ipipresenta ko ngayon ay magdudulot ng gulo. Tinawag ng MC ang pangalan ko. Ang susunod ay ang presentation ni Professor Richard Campbell mula sa Georgetown University. Ang pag-aaral sa structural similarity ng wikang Magyar at Pilipino. Umakyat ako sa entablado. Nakatingin sa akin ang mga manonood. Halos lahat ay matatandang lalaki na puti. Huminga ako ng malalim at ipinakita ang unang slide. Magandang araw. Ang ipipresenta ko ngayon ay tungkol sa pangunahing vocabulary at phonetic similarity ng wikang Magyar at Pilipino. Sa pangalawang slide, lumabas ang comparison table ng mga salita. Apa, ama, ani, ina, kez, kamay. Maingat kong ipinaliwanag, mahirap itong ituring na simpleng aksidente lamang. Dahil nagkakapareho ang bigkas at maging ang kahulugan. Sa sandaling iyon, may nagtaas ng kamay na lalaki na nakaupo sa harap. Mukha siyang nasa 60s, naka-gray suit at may salamin. Professor, may tanong ako. Tumango ako. Opo, sige. Tumayo ang lalaki. Nakasulat sa name tag niya ay Marton Erdei. Professor siya ng Linguistics Department ng Hungarian National University. Professor Campbell, sa tingin ba ninyo ay statistically significant ang paghahambing na ito? Hindi ba't hindi respectable na magpilit ng linguistic connection dahil lamang sa ilang salita na magkahawig? Sinagot ko ang inihanda kong sagot. Siyempre. Kaya naman, nag-analisa ako ng mahigit 200 basic vocabularies. Nakumpirma ko rin ang statistical significance.
Lumipat ako sa susunod na slide. Lumabas ang statistical data, ngunit hindi pa rin nasiyahan si Professor Erday. Kung gayon, Professor, iginigiit ba ninyo na ang tribong Magyar ay nagmula sa Pilipinas? Maingat akong sumagot, hindi. Ipinapakita ko lamang ang posibleng linguistic contact, ang posibilidad ng cultural exchange sa pamamagitan ng Eurasian steppes sa kasaysayan. Ngumiti ng mapangutya si Professor Erday. Professor, iyan ay isang ilusyon. Ang tribong Magyar ay kabilang sa Uralic language family. Ito ay isang established fact na sa akademya. Bumigat ang atmosfera sa auditorium. Sinubukan kong ipagpatuloy ang presentation. Sa ikatlong slide ay may material tungkol sa cultural similarity. Ang larawan ng statue na may pugot na hairstyle at bukod sa wika, nakatuklas din kami ng mga cultural commonalities. Tingnan po ninyo ang artifact na ito ng Magyar. Sa sandaling iyon, may nagtaas na naman ng kamay. Isang batang babaeng iskolar. Professor Campbell, mapanganib po ang sinasabi ninyo. Naguluhan ako. Mapanganib? Tumaas ang boses ng babae. Ang ganoong pag-iit ay makapinsala sa national identity. Parang sinasabi ninyo na ang Pilipinas ang pinagmulan ng kultura ng Europa. Nagulat ako. Hindi ako nagsasabi ng ganyan. Ang linguistic connection lang. Sumingit si Professor Erday, Professor Campbell, maging tapat po tayo, hindi ito akademya. Ito ay Pilipinong sentrismo. Eksaktong kapareho ito ng mga fantastical history views na iginigiit ng ilang non-mainstream scholars sa Pilipinas. Nagsimulang magbulungan ang auditorium. Tumango ang ilang scholar. Nainis ako. Professor, Amerikano po ako. Wala akong koneksyon sa Pilipinas. Naghahanap lang ako ng data at gumawa ng hipotesis. Malamig na sinabi ni Professor Erday. Kung gayon, mas lalo itong problema. Ginagamit lang po kayo, Professor, para sa layuning politikal. Hindi ko na kinaya. Anong politika? Nagre-research lang ako bilang isang linguista. Nangialam ang MC. Sana po ay kumalma tayo. Professor Campbell, pupwede po ba ninyong ipagpatuloy ang presentation? Tumango ako. Ngunit nasira na ang atmosfera. Nang i-slide ko ang susunod na pahina, may narinig akong bulong mula sa likuran, kagaguhan, maneuver ng mga Pilipinong history revisionist. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Hindi nila tinitingnan ang research ko bilang akademya, tinitingnan nila ito bilang political propaganda. Nagpatuloy ang presentation, ngunit wala nang nakikinig. Ang ilan ay nakatingin sa laptop nila, at ang ilan ay nagbubulungan. Mechanical kong i-slide ang mga pahina. Ang palakpak ng matapos ang presentation ay formal lang at nagsimula ang oras ng Q&A. Nagtaas na naman ng kamay si Professor Erday. Isang huling tanong. Professor Campbell, nakatanggap po ba kayo ng research grant mula sa gobyerno o ahensiya ng Pilipinas? Nagulat ako. Hindi. Ito ay personal kong research. Kung gayon, bakit ninyo iginigiit ang ganyan gayong hindi sapat ang academic basis? Sumabog ang emosyon na matagal ko nang pinigilan. Hindi sapat ang academic basis? Nag-aanalisa ako ng mahigit 200 vocabulary. Nakahanap ako ng phonological correspondence rules. Kung hindi ito basis, ano ito? Kalmadong sinabi ni Professor Erday. Iyan ay selective data. Mga salita na pinili ninyo para lang lumabas ang gusto ninyong conclusion. Hindi ako nakapagsalita. Malinaw na objective ang research ko, ngunit hindi sila naniniwala. Nang matapos ang seminar, umalis ako sa auditorium. Nakasalubong ko si Ildiko sa hallway. Tahimik siyang nagsalita. Professor Campbell, okay lang po ba kayo? Umiling ako. Hindi. Hindi talaga ako okay. Bumuntong hininga si Ildiko. Binalaan ko po kayo. Sensitibo ang topic na ito. Sumandal ako sa pader. Masakit ang ulo ko. Miss, Nagi, sinabi ko lang ang katotohanan. Bakit kailangan akong atakihin ng ganito? Malungkot na ngumiti si Ildiko. Dahil ang katotohanan ay kung minsan hindi convenient, lalo na ang katotohanan tungkol sa identity. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel room ko. Humiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Ang mga nangyari kanina ay naglalaro sa isip ko. Pilipinong sentrismo, history revisionism, political propaganda. Ininsulto ako ng mga salitang iyon. Ako ay isang scholar na nag-aral ng linguistika sa loob ng 30 taon
Ngunit ngayon, ang research ko ay hindi kinikilala bilang akademya. Binuksan ko ang laptop ko. Tiningnan ko ulit ang mga data na nakolekta ko, ang paghahambing ng Magyar at Pilipino. Apa, ani, kez, kamay. Aksidente ba talaga ito? Hindi ako sigurado. Sa sandaling iyon, may notification ng email. Ang sender ay si Marco de la Cruz, isang Pilipinong estudyante na exchange student sa PEST. Nakilala ko siya ilang araw na ang nakalipas. Binuksan ko ang email. Professor Campbell, napanood ko po ang seminar kanina. Interesante po ang research ninyo. Kung may oras po kayo, gusto ko po sanang makipagkita. May alam din po ako. Nag-isip ako sandali at nag-reply, magkita tayo bukas. Madilim sa labas ng bintana. Nakita ko ang night view ng PEST. Tiningnan ko ulit ang kisame. Ang wika ay ang alaala ng tao at ang alaalang ito ay malinaw na may sinasabi kahit gaano pa ito itanggi ng mga tao. Pagkatapos ng seminar, umalis ako sa Budapest. Ayaw ko nang makipagtalo sa akademya. Dahil kahit subukan kong patunayan, hindi sila maniniwala. Mas pinili kong pumunta sa field. Gusto kong marinig ang tunog, hindi lang ang salita. Ito ay sa Kiskunfélegyháza, sa timog ng Hungary. Isang lugar kung saan walang hangganan ang plane. Nagmaneho ako ng lumang rental car at naglibot sa mga maliliit na nayon para kolektahin ang tradisyonal na folk songs ng tribong Magyar. Si Marco de la Cruz ang kasama ko, ang Pilipinong exchange student na nakilala ko sa Budapest. Nagpakita siya ng interes sa research ko at nagpresenta na maging interpreter. Profesor, ang nayon na ito ay may estilo pa rin ng pamumuhay noon. Marami pa raw natitirang tradisyonal na kanta. Itinuro ni Marco ang labas ng bintana ng kotse. Nakita namin ang isang maliit na nayon, mababa at luma ang mga bahay. May mga matatanda na nakaupo sa tabi ng daan. Bumisita kami sa community hall ng nayon. Nakilala namin ang village elder, isang matandang lalaki na nasa 80s ang edad. Ang pangalan niya ay Andras. Nagpaliwanag si Marco sa Hungarian. Nandito po kami para mag-research tungkol sa tradisyonal na kanta. Mayroon po bang nakakaalam ng mga lumang kanta? Dahan-dahang tumango si Lolo Andras. Oo, mayroon. May mga kanta na inaawit pa rin ng aming mga lola. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Inihanda ko ang recorder ko. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang mga matatanda sa community hall ng nayon. Halos lahat ay nasa 70s pataas. Maraming babae, naka-traditional attire sila. Ipinakilala kami ni Lolo Andras. Ito ang professor na Amerikano. Gusto niyang marinig ang aming mga lumang kanta. Isang matandang babae ang lumabas sa harap. Mukha siyang mahigit noon pa anyos. May banayad ng ngiti sa mukha niyang puno ng kulubot. Anong kanta ang gusto mong marinig? Nagsalin si Marco. Sinabi ko, ang pinakalumang kanta. Iyon po sana ang kanta na natutunan ninyo noong bata pa kayo. Nag-isip sandali ang matanda at tumango. Kung gayon, aawitin ko ang kantang ito. Ang kantang itinuro sa akin ng aking ina noong bata ako. Binuksan ko ang recorder. Pumikit ang matanda at nagsimula siyang umawit. Sa simula, mababa ang tono, dahan-dahang tumaas. Ngunit sa sandaling iyon, napahinga ako ng malalim. Ang melody na iyon, parang isang sinaunang awit sa Pilipinas, hindi eksaktong pareho, ngunit pareho ang structure. Ang syncopated rhythm, ang melody na tumataas at bumababa, ang refrain na inuulit. Hindi ako makapaniwala. Nagpatuloy sa pag-awit ang matanda. Bumalik ka, kapatid mula sa malayong bayan. Kami na naiwan sa ilalim ng mahabang daan. Hungarian ang lyrics. Ngunit ang atmosphere ay eksaktong Filipino folk song, nostalgia, bayan-bayan, homeland. Lahat ay nandoon. Nang matapos ang kanta, hindi ako nakapagsalita. Nakita ko ang gulat sa ekspresyon ni Marco. Tahimik siyang nagsalita. Professor, ito. Tumango ako. Narinig ko. Narinig ko din. Tinanong ko ang matanda. Saan po nagmula ang kantang ito? Sumagot ang matanda. Hindi ko alam. Ang sabi, itinuro lang daw ito ng nanay ko. Sabi, kanta raw ito na ipinasa pa mula noong unang panahon. Tinanong ko ulit. Alam po ba ninyo ang kahulugan ng kantang ito? Nag-isip sandali ang matanda at sinabi. Sabi,
Kanta raw ito na nangungulila sa mga kapatid na nagmula sa malayong timog. Ang sabi, inawit daw ito ng aming mga ninuno para alalahanin ang pamilya na nagkahiwa-hiwalay, malayo sa timog. Kinilabutan ako. Ang Pilipinas ay nasa timog silangan mula sa Hungary. Maingat akong nagtanong, Lola, alam po ba ninyo kung nasaan ang timog na iyon? Umiling ang matanda. Hindi. Ngunit ang sabi ng aming mga lolo, iyon daw ay ang lupain kung saan sumisikat ang araw. Lupain kung saan sumisikat ang araw? Silangan iyon. Hindi ko na kinaya. Pinatay ko ang recorder at lumabas. Malamig ang hangin sa gabi. Kumikislap ang mga bituin. Sinundan ako ni Marco. Professor, okay lang po ba kayo? Umiling ako. Marco, hindi ito proof. Ito, tumingala ako sa langit. Ito ay alaala. Alaala na iningatan ng mga tao nang hindi nakakalimutan. Tahimik na nagsalita si Marco. Professor, ang lola ko rin umaawit ng ganoong kanta. Kanta ng bayan. Tiningnan ko si Marco. May luha sa mata niya. May naramdaman ako nang dumating ako dito. Ang mukha ng mga tao dito, kahawig ng mga Pilipino. Ang paraan ng pagsasalita, kahawig din. Noong una, inakala kong aksidente lang. Hindi na nakapagsalita si Marco. Hinawakan ko ang balikat niya. Tumayo kami sandali. Tahimik na nakatingin sa mga bituin. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dorm at pinakinggan ulit ang audio file. Tumugtog ang boses ng matanda. Bumalik ka, kapatid mula sa malayong bayan. Ginamit ko ang computer at inanalisa ang tunog. Frequency, rhythm, pitch variation. Ginawa kong data lahat at inihambing ko sa audio source ng sinaunang awit sa Pilipinas. Kahanga-hanga. Ang structure ng musical scale ay halos magkapareho. Ang pentatonic system, la, ti, mi, so. Eksaktong kapareho ng tradisyonal na musika ng Pilipinas. Isinulat ko sa notebook ko, hindi ito aksidente. Ito ay kanta na nagmula sa iisang ugat. Ngunit may problema. Paano ito patunayan? Hinihingi ng akademya ang data. Hinihingi ang statistics. Ngunit hindi ito maipaliwanag ng mga numero. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakalubog sa dilim ang plain ng Hungary. May tunog ng hangin na narinig mula kung saan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Nagkakamali ako ng paraan ng approach. Sinusubukan kong kumbinsihin ang akademya. Ngunit ang talagang mahalaga ay ang mga tao, ang boses nila, ang alaala nila. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko si Marco. Marco, kailangan nating baguhin ang plano. Anong gagawin natin? Puno ng kumpiyansa ang boses ko. Kailangan nating makilala ang mas maraming tao. Hindi ang mga scholar, kundi ang ordinaryong mga tao. Makinig sa kwento nila, itala, at ipaalam sa mundo. Tumahimik sandali si Marco at sumagot. Naiintindihan ko, Professor. Tutulong po ako. Pinatay ko ang telepono at pinatugtog ulit ang audio file. Tumugtog ang kanta ng matanda. Bumalik ka, kapatid mula sa malayong bayan. Hindi lang ito simpleng kanta. Ito ay boses na naglakbay sa loob ng libu-libong taon. Isang puso na nangungulila sa pamilya na nagkahiwa-hiwalay. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi thesis ang dapat kong hanapin. Koneksyon ng tao sa tao. Ang wika ay ang alaala ng tao. At ang kanta ay ang sisidlan na nag-iingat ng alaalang iyon. Binuksan ko ang laptop ko at nagsimula ng bagong proyekto. Ang title na napagdesisyunan ko ay Paghahanap sa Pinagmulan. Gamit ang boses, Comparative Cultural Research ng Magyar at Pilipino. Sa pagkakataong ito, gusto kong makipag-usap sa mga tao, hindi sa akademya, gamit ang salita nila, ang kanta nila. Sumikat ang araw mula sa labas ng bintana. Isang bagong simula. Makalipas ang isang buwan, bumisita ako sa Biology Department ng Eötvös Loránd University sa Budapest para makipagkita kay Professor Laszlo Varga. Siya ang pinaka-prestihiyosong geneticist sa Hungary. Eksperto sa human genetic lineage research. Ang una naming pagkikita ay aksidente. Isang buwan na ang nakalipas, nakinig siya sa presentation ko sa isang maliit na academic conference at siya ang unang kumontak sa akin. Professor Campbell, interesante ang research ninyo, magkita tayo. Tahimik ang research lab ni Professor Laszlo. May world map at genetic tree na nakasabit sa pader. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50s. May halong puti ang buhok at matalas ang tingin.
Umupo po kayo, Professor Campbell. Umupo ako sa upuan. Binuksan ni Professor Laszlo ang computer niya. Nakinig ako sa presentation ninyo at naisip ko, hindi sapat ang wika lang. Kaya naman, sinubukan kong tingnan ang data na mayroon ako. Lumabas sa screen ang isang graph, resulta ng genetic analysis. Ito ang Y chromosome NG at SAS major. Tiningnan ko ang screen. May iba't ibang kulay ang mga bar sa graph. Itinuro ni Professor Laszlo ang isa. Tingnan ninyo ito. Haplogroup D. Tumalon ang puso ko. Haplogroup D. Iyan ang gene na may napakataas na frequency sa mga inapo ng Jomon, masinaunang tao, sa Pilipinas at kalapit bansa. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Professor Laszlo. Isang malaking porsyento ng total sample ay nasa lineage na ito. Ito ay isang gene na napakakaraniwan sa mga Pilipino at mga kalapit bansa. Hindi ako makapaniwala. Gaano karami ang malaking porsyento? Ito ay statistically significant na numero. Nagpakita si Professor Laszlo ang gisyo pang graph. Ito ang mas interesante. Tingnan ninyo ang regional distribution ng mga taong may gene na ito. Lumabas ang isang mapa. May magadot na nakalagay sa Silangan at Timogengi, Hungary. Halos lahat ay nagmula sa Kiskung Félegyháza. Ang mga nayon ng Magyar na nag-iingat ng tradisyon. Kinilabutan ako. Eksaktong sa rehiyong iyon ko kinolekta ang folk songs. Professor, ito. Tumango si Professor Laszlo. O, alam ko. Hindi ito aksidente. Kumuha siya ng isa pang material. Isang paper, isang research na inilabas noong 2019. Genetic analysis ng mga Hun. Nang sinuri ang mga ancient bones ng Hunnic period na hinukay sa Mongolia, nakita rin dito ang haplogroup D. Napahinga ako ng malalim. Kung gayon, ang tribong Magyar at Hun ay konektado at ang mga Hun ay may kaugnayan din sa mga tao na nagmula sa paligid ng kapuluan ng Pilipinas. Nagladlad si Professor Laszlo ang word map, may mga red line na nakaguhit. Ito ang migration route ng mga Hun, ika-4 na siglo B.C. Lumipat sila sa kanluran mula sa Manchuria at Mongolia steppes at ang isang bahagi ay umabot sa Hungary. Sinundan ko ang linya. Manchuria. Iyon ang continental region na may contact sa sinaunang Pilipinas. Professor, kung gayon, posible na ang isang bahagi ng mga Hun ay may kaugnayan sa sinaunang Pilipino? Tahimik na sinabi ni Professor Laszlo, hindi ito posibilidad. Hindi nagsisinungaling ang statistics. Hindi ako nakapagsalita. Narito ang ebidensya na matagal ko nang hinahanap sa loob ng ilang buwan. Hindi lang wika, kundi genes din ang nagsasabi ng iisang kwento. Sumipsip si Professor Laszlo ng kape. Professor Campbell, sa totoo lang, noong una ay hindi ako naniniwala. Inakala ko na ridiculous na konektado ang Magyar at Pilipino. Kung gayon, bakit nagbago ang isip ninyo? Dahil sa data. Kailangan sundin ng scientist ang data. Direkta akong tiningnan ni Professor Laszlo. Professor, magtulungan tayo. Pagsamahin natin ang linguistika at genetics. Sa gayon, magkakaroon ng ebidensya na hindi maitatanggi ng kahit sino. Nag-alinlangan ako sandali. Ibig sabihin nito ay kailangan kong makipaglaban ulit sa akademya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Hindi na ako nag-iisa. Sige, gawin natin. Nagkamay kami. Kinabukasan, kasama ko si Marco, nagtungo kami sa Maynila para makipagkita kay Professor Ricardo Reyes ng University of the Philippines, Diliman. Siya ang authority sa origin research ng wikang Filipino. Si Professor Reyes ay nasa huling bahagi na ng 60s. May banayad na impression at malalim ang tingin. Sinalubong niya ako sa research lab niya. Professor Campbell, welcome. Nabalitaan ko na may interesante kayong research sa Hungary. Ipinaliwanag ko ang research findings ko sa loob ng ilang buwan. Ipinakita ko ang lahat. Language data, folk song analysis, genetic evidence. Tahimik lang na nakikinig si Professor Reyes. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon niya. Nang matapos ang huling slide, sinabi niya, Professor Campbell, ito ay proof. Ha? Tumayo si Professor Reyes. Ito ay proof na makapagpapaliwanag sa pinagmulan ng wikang Filipino. Ang sagot na matagal nang hinahanap ng aming akademya sa loob ng ilang dekada.
na puno ng damdamin ang dibdib ko. Nagpatuloy si Professor Reyes. Kailangan itong ipaalam sa mundo. Mag-present kayo sa international conference. Ako ang magre-rekomenda. Yumuko ako. Maraming salamat po, Professor. Nang gabing iyon, sa hotel room ko, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang night view ng Maynila ay nakalatag. Libu-libong taon na ang nakalipas, may mga taong nabuhay sa lupaing ito at ang isang bahagi ng kanilang mga inapo ay tumawid sa kontinente at umabot sa Hungary. Ang wika ay ang alaala ng tao at ang jeans ay ang ebidensya ng alaalang iyon. Binuksan ko ang laptop ko at naksulat ang email. Mensahe para kay Professor Laszlo, Ildiko at Marco. Ipaalam natin sa mundo ang katotohanan. Hindi lang ito kwento ng Pilipinas, kwento ito ng sangkatauhan. Makalipas ang 2 buwan, bumalik ako sa Budapest. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko si Marco at 5 pang Pilipinong estudyante na nagmula sa Maynila. May plano kami. Umupa kami ng isang maliit na community center sa loob ng Budapest. Nagpasya kaming magsimula ng exchange program ng Pilipinas at Hungary. Isang lugar kung saan makikipagkita kami sa mga tao, hindi sa akademya. Ang araw ng unang exchange program. Sa totoo lang, hindi ako umasa. Naisip ko kung ilang tao lang ang darating. Ngunit nang buksan ko ang pintuan, nagulat ako. Mahigit 20 ang dumating. Halos lahat ay Hungarian youth na nasa hus at harminch. Kasama rin si Ildiko at Professor Laszlo. Maging si Lolo Andras na nakilala ko sa Kiskong Felethaza ay dumating din. Bulong ni Marco sa akin, Professor, kahanga-hanga. Tumango ako. Kinabahan ako. Nagsimula ang exchange program. Nagbigay ako ng maikling pagbati. Magandang araw. Maraming salamat sa pagtitipon ninyong lahat ngayon. Hindi kami nagpunta dito para mag-aral ng wika. Nagpunta kami para magkaintindihan. Nang matapos ang translation, nagpalakpakan. Nagturo ang mga Pilipinong estudyante ng basic conversation sa Filipino. Kumusta? Salamat. Mahal kita. Masigasig na ginaya ng mga Hungarian youth. May isang babae na nagtaas ng kamay. Ang pangalan niya ay Natalia. Nagtatrabaho siya sa isang youth center sa probinsya. Professor Campbell, may tanong ako. Opo, Maingat na nagtanong si Natalia. Talaga po bang magkahawig ang wika namin at ang wika ng Pilipinas o aksidente lang? Nag-isip ako sandali at sinagot ko ng totoo, hindi pa namin alam. Ngunit tiyak na magkahawig. Aksidente man iyan o hindi, ang mahalaga ay nagkita tayo dito ngayon. Gumiti si Natalia. Nagpatuloy ang exchange program. Umawit ang mga Pilipinong estudyante ng mga Filipino folk songs. Tahimik na nakinig ang mga Hungarian youth. Nang matapos ang kanta, tumayo si Lolo Andras. Aawit din ako ng isa sa aming mga kanta. Nagsimulang umawit ang matanda ng Magyar folk song. Bumalik ka, kapatid mula sa malayong bayan. Ang kantang iyon. Nagulat ang mga Pilipinong estudyante. Dahil magkahawig ang melody sa kanta ng Pilipinas, pinunasan ni Marco ang luha niya. Nang matapos ang kanta, naghari ang katahimikan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Natalia, hindi ba't iisa ang kantang ito? Tumango ako, magkahawig, di ba? Mula pa noong unang panahon. Mula noon, nagkaroon ng exchange program tuwing linggo. Patuloy na dumami ang mga kalahok. 100 tao, 150 tao. Nagsimula na ring magpakita ng interes ang media. Dumating ang pambansang broadcast ng Hungary para mag-cover. Tinanong ako ng reporter, Professor, ano po ang layunin ng proyektong ito? Sumagot ako, para makilala ang isa't isa. Magkaiba tayo, ngunit hindi tayo malayo. Pagkatapos ng broadcast, malakas ang naging epekto. May mga tawag na galing sa buong Hungary. Mga tao na gustong sumali. Makalipas ang 1 buwan, naghanda kami ng joint concert sa Budapest Cultural Center. Isang stage kung saan tutugtugin ang tradisyonal na musika ng Pilipinas at ang folk music ng Magyar ng magkasama. Ang araw ng concert, puno ang hall. Mahigit 500 manonood ang dumating. Sa entablado, magkasamang tumayo ang mga Pilipinong estudyante at ang Hungarian youth. Magkatabi ang kimona at ang tradisyonal na Magyar attire. Nagsimula ang musika. Ang traditional Magyar cimbalom at ang Filipino kulintang ay nagtugma.
at tumugtog ang melody ng sinaunang awit sa Pilipinas. May mga napasigaw sa hall. Ang ilan ay umiyak. Tumayo si Natalia sa gitna ng entablado at nagsalita sa Filipino. Kami ay magkapatid. Medyo hindi tama ang bigkas, ngunit puno ng sinseridad. Malakas ang palakpakan. Nang matapos ang concert, nasa lobby ako. May mga taong lumapit sa akin at nakipagkamay. Salamat, naantig kami. Sa sandaling iyon, lumapit sa akin si Ildiko. Professor Campbell, nagtagumpay po kayo. Umiling ako. Hindi, nagkasama-sama tayong gumawa. Tahimik na sinabi ni Ildiko. Teka, Professor, narinig po ba ninyo? Tahimik na raw si Professor Erday. Nagulat ako. May nangyari po ba? Sabi, nakakaranas daw siya ng pressure sa akademya. Ang pagtatangkang hadlangan ang research ninyo ay nalaman ng publiko. Komplikado ang nararamdaman ko. Hindi ako masaya o malungkot. Nagdamdam lang ako. Kinabukasan, nakilala ko si Professor Erday sa hallway ng universidad. Nakita niya ako at tumigil. Matigas ang ekspresyon niya. Ako ang unang bumati. Magandang araw po, Professor. Nag-alinlangan sandali si Professor Erday at yumuko, Professor Campbell. Nagkamali ako. Nagulat ako. Professor, dapat ko sanang tiningnan ng seryoso ang research ninyo. Nagkaroon ako ng prejudice. Hinawakan ko ang kamay niya. Okay lang po. Lahat tayo ay nasa proseso ng pag-aaral. Malungkot na ngumiti si Professor Erday at umalis. Nang gabing iyon, nagdesisyon kami sa pangalan ng proyekto. Si Marco, Natalia, Ildiko at Professor Laszlo ay magkasama. Kumusta ang resonance? Resonance sa Ingles. Tumango ang lahat. Nagtanong si Natalia. Ano po ang resonance? Nagpaliwanag si Marco. Nangangahulugan ito na tumutugon sa isa't isa. Kahit magkahiwalay, tumutugon sa iisang frequency. Ngumiti si Natalia. Ang ganda. Parang tayo. Itinaas namin ang aming mga baso. Nag-toast kami sa isa't isa. Nang gabing iyon, umupo ako sa gilid ng hotel room. Nakalatag ang night view ng Budapest. Umailaw ang ilog Danube. Binuksan ko ang laptop ko at nagsulat. Kami ay mga kapatid na naligaw lamang. Hindi nagkakilala sa loob ng libu-libong taon, ngunit ngayon ay nagkita ulit sa pamamagitan ng salita, musika at puso. Ang wika ay ang alaala ng tao. At ang resonance ay ang kapangyarihan na gumising sa alaalang iyon. Nakita ko ang mga bituin sa labas ng bintana. Sa ilalim ng iisang bituin naroon ang Pilipinas at Hungary. Malayo, ngunit malapit. Magkaiba, ngunit pareho. Kami. Lumipas ang 3 buwan mula nang magsimula ang Resonance Project. Nagre-record ako ng feedback ng mga kalahok sa Budapest Cultural Center. Nagpasya akong gumawa ng documentary. Gusto kong itala ang prosesong ito. Ang unang interview ay si Natalia. Nakaupo siya sa harap ng kamera, medyo kinakabahan. Magpahinga ka. Maging tapat ka lang sa pagsasalita. Tumango si Natalia at nagsimulang magsalita. Noong una, nagtataka lang ako na magkahawig ang Filipino sa salita namin. Pero habang nag-aaral ako, may naramdaman ako. Ano yon? Ang init. Ang Filipino pala ay mainit na wika. Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin sa mainit? Ngumiti si Natalia. Marami kasing po, opo, at courtesy expressions, di ba? Iyon pala ang kultura, ang pusong gumagalang sa isa't isa. Nang pinatay ko ang kamera, naisip ko, hindi lang simpleng kasangkapan ang wika, may laman na puso ng tao. Ang susunod na interview ay isang Hungarian male youth. Ferenc ang pangalan niya. Nag-aaral daw siya ng kasaysayan. Ferenc, anong naramdaman mo sa pagsali sa proyektong ito? Seryosong sumagot si Ferenc. Mas malapit pala ang Pilipinas kaysa sa inakala ko. Pilipinas? Oo, palagi kong inakala na ang silangang Asya ay malayo. Isang mundo na walang kinalaman sa amin. Pero hindi pala. Nagpatuloy si Ferenc. Magkahawig ang salita. Magkahawig ang musika. Magkakaugnay pa ang genes. Hindi ito aksidente. Magkapatid pala talaga tayo. Nainitan ang dibdib ko. Nang gabing iyon, nakipagkita ako kay Professor Laszlo sa isang cafe sa Pest. Ipinakita niya sa akin ang draft ng paper niya. Professor Campbell, ipepresent ko na ito sa International Genetics Conference ngayong buwan tungkol sa genetic connection ng Magyar at Pilipinas.
Kinuha ko ang manuscript. Ang title ay nakita ko, Dugo na tumawid sa Eurasian Steppes, Analysis ng Northeast Asian Genetic Lineage sa Tribong Magyar. Sabi ni Professor Laszlo, sa totoo lang, noong una ay skeptical ako. Pero malinaw ang data. Tatanggapin ito ng akademya. Tumango ako. Salamat po, Professor. Malungkot na ngumiti si Professor Laszlo. Hindi kailangan magpasalamat. Bilang scientist, sinasabi ko lang ang katotohanan. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap ako ng email mula kay Professor Ricardo Reyes ng UP Diliman, Professor Campbell. May magandang balita. Pinili kayo ng Filipino Linguistics Society bilang invited speaker. Mag-present po kayo sa Maynila sa susunod na tagsibol. Natutuwa ako. Sa wakas, nagbubukas na ng pintuan ang akademya. Ngunit ang pinaka-nakakaantig na sandali ay iba. Isang Sabado ng hapon iyon, nagtipon ang Resonance Project. Gaya ng dati, may Filipino language exchange na nagaganap. Sa sandaling iyon, tumayo si Lolo Andras. Professor Campbell, pwede po ba akong magsalita sandali? Siyempre po, Lolo. Dahan-dahang nagsimulang magsalita si Lolo Andras. Nabuhay ako ng 84 na taon. Buong buhay ko ay nag-agrikultura ako sa lupaing ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa mundo. Tumigil sandali ang matanda. Ngunit ngayon, nalaman ko kung saan kami nagmula. Kung bakit malungkot ang kanta na inaawit ng aming mga lolo. May luha sa mata ng matanda. Nangungulila pala sila sa mga kapatid sa malayong timog sa loob ng libu-libong taon. Tahimik ang hall. Lahat ay nakatingin. Nagpatuloy ang matanda. Professor Campbell, alam mo ba ang ginawa mo? Ibinigay mo sa amin ang aming roots. Itinuro mo sa amin kung sino kami. Hindi ako nakapagsalita. Yumuko lang ako. Nagpalakpakan. Tumagal ng matagal. Nang gabing iyon, tumawag ako kay Ildiko sa hotel room. Miss Nagy, kumusta po ang atmosfera sa akademya? Sumagot si Ildiko. Nagbabago. Ang mga tao tulad ni Professor Erday ay maingat pa rin, ngunit iba na ang mga young scholars. Siniseryoso na ang research ninyo. Mabuti naman po iyan. Tahimik na sinabi ni Ildiko. Professor Campbell, ikaw po ang gumawa. Nag-iisa. Umiling ako. Hindi. Nagkasama-sama tayong gumawa. Tumawa si Ildiko. Tama. Baka iyan ang mas mahalaga, na hindi nag-iisa kundi magkasama. Nang sumunod na buwan, dumalo ako sa International Linguistics Conference. Ginawa ito sa Vienna. Nang pumasok ako sa presentation venue, iba na ang atmosfera. Napansin ako ng mga tao, yumuko at bumati. Ang turno ko na mag-present. Umakyat ako sa entablado at inilabas ang slide. Magyar at Filipino, pagbabahagi ng alaala na higit sa wika. Kalmado akong nagpaliwanag. Ipinakita ko ang lahat ng ebidensya, language data, folk music, genetic analysis. Nang magsimula ang oras ng Q&A, isang professor ang nagtaas ng kamay, isang scholar mula sa Germany. Professor Campbell, kahanga-hanga ang research ninyo, ngunit ano ang kahulugan nito sa linguistika? Nag-isip ako sandali at sumagot. Ang wika ay hindi lang kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay storage ng alaala. Sinasabi nito kung sino ang mga tao at kung saan sila nagmula. Ang koneksyon ng Magyar at Filipino ay hindi lang linguistic phenomenon. Ito ay ebidensya ng migration ng sangkatauhan at cultural transmission. Nagpalakpakan. Sa pagkakataong ito, sincero, nang matapos ang presentation, maraming scholar ang lumapit sa akin. Gustong makipagtulungan, gustong mag-research ng magkasama. Tinanong ako ng isa sa kanila, Professor, ano ang susunod na plano ninyo? Ngumiti ako. Patuloy akong makikipagkita sa mga tao, hindi sa mga scholar, kundi sa ordinaryong mga tao. Makikinig ako sa boses nila, itatala at ipaalam sa mundo. Nang gabing iyon, nag-video call kami ni Marco sa hotel room. Professor, nagtagumpay po ba ang presentation? Oo, nagtagumpay. Dahil sa iyo, Marco. Umiling si Marco. Hindi, ikaw po ang gumawa, Professor. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang night view ng Vienna. Marco, may napagtanto ako. Walang perpektong kultura. Pareho lang ang Pilipinas at Hungary. Pero may sinseridad. Tahimik na tumango si Marco. Sa tingin ko, iyan ang mahalaga, Professor.
Hindi perfection, kundi sinseridad. Ngumiti ako. Nang matapos ang call, binuksan ko ang laptop ko. Binuksan ko ang editing file ng documentary. Lumabas ang interview scene ni Lolo Andras. Ibinigay mo sa amin ang aming roots. Inulit ko ang scene na iyon. Ang luha ng matanda, ang nanginginig na boses, ang sinseridad na pasasalamat. Ito ang gusto ko. Hindi thesis, kundi puso ng tao. Ang wika ay ang alaala ng tao, at ang alaala ay ang tulay na nag-uugnay sa mga tao. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikislap ang mga bituin. Sa ilalim ng iisang bituin naroon ang Hungary at Pilipinas. Matagal kaming nagkahiwalay, ngunit ngayon, nagkita ulit kami sa pamamagitan ng salita, musika, at sinseridad. Iyon na iyon. Hindi perpekto, ngunit sapat. Isinulat ko ang huling pangungusap sa notebook ko. Ang sinseridad ay tumatawid sa oras at hangganan, at kami ang ebidensya niyan. Ito ang bisperas bago ako umalis sa Hungary. Bumalik ako sa maliit na nayon ng Kiskunfeligihaza, ang lugar kung saan una kong narinig ang Magyar folk song 1 taon na ang nakalipas, ang araw ng Spring Festival. Puno ng tao ang village square. Tumakbo ang mga bata, at nakaupo ang mga matatanda sa bench. Amoy ng tradisyonal na pagkain. Sinalubong ako ni Lolo Andras. Professor Campbell, magandang pagdating. Opo, Lolo. Nagpunta po ako para magpaalam. Hinawakan ng mahigpit ng matanda ang kamay ko. Salamat, Professor. Dahil sa iyo, nalaman namin kung sino kami. Umiling ako. Hindi po. Nagpaking at nagtala lang ako. Sa gitna ng square, may stage na nakalagay. Naghahanda ang mga tao sa nayon para sa performance. Kinawayan ako ni Natalia. Professor, may special stage kami ngayon. Ano yon? Ngumiti si Natalia. Makikita mo, nagsimula ang festival. Nagpakita ng tradisyonal na sayaw at tumugtog ang kanta, ang melody ng sinaunang awit sa Pilipinas. Ngunit hindi Filipino. Halong Magyar at Filipino. Magkahawak kamay ang mga bata at sumasayaw. Bayan, bayan, tumawid sa bayan ng ninuno. Ang melody ay sinaunang awit sa Pilipinas, ngunit iba ang lyrics. Hungarian ang lyrics, umaawit tungkol sa magkapatid, bayan at nostalgia. Uminit ang dibdib ko. Hindi na ito kanta lang ng Pilipinas o Hungary. Kanta ito ng ating lahat. Nang matapos ang performance, bumaba sa entablado ang mga bata. Isang batang babae ang lumapit sa akin. Mukha siyang 10 taong gulang. Professor, nag-aaral ako ng Filipino. Talaga? Ano ang natutunan mo? Malinaw na binigkas ng bata. Salamat po, mahal kita. Lumuhod ako at tiningnan ang mata ng bata. Magaling. Salamat din. Ngumiti ang bata at tumakbo. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng maliit na farewell dinner sa community hall ng nayon. Para sa akin, isa-isang tumayo ang mga tao at nagsalita. Si Ferenc ang unang nagsalita. Ipinakita kami ni Professor Campbell ng salamin. Ipinakita sa amin kung sino kami. Nagpatuloy si Natalia. Banyaga siya, Professor, ngunit mas naintindihan niya kami kaysa sa sarili namin. Tumayo rin si Ildiko. Dumating si Professor bilang iskolar, ngunit naging tulay siya. Ang tulay na nag-uugnay sa Hungary at Pilipinas. Nakikinig lang ako, wala akong masabi. Nagpapasalamat lang ako. Sa huli, tumayo si Lolo Andras. Professor Campbell, ibinigay mo sa amin ang aming roots at binigyan mo rin kami ng pakpak. Pakpak? Ngumiti ang matanda. Oo, makakalipad na kami ngayon. Hindi na nakatali sa nakaraan, kundi sa kinabukasan. Kasama ang mga kapatid namin sa Pilipinas. Nagpalakpakan. Tumayo ako at nagbigay ng pagbati. Mga kaibigan, wala po akong ginawa. Nakinig lang ako sa boses ninyo. At ipinaalam sa mundo kung gaano kaganda ang boses na iyon. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dorm. Habang nag-iimpake, tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikislap ang mga bituin. Binuksan ko ang laptop ko. Nag-play ang balita ng pambansang broadcast ng Hungary, ang footage ng festival kanina. Sabi ng announcer, isang Amerikanong linguista ang nakatuklas ng cultural connection ng Hungary at Pilipinas. Ang sabi ng mga lokal, himala raw na ginawa ng isang banyaga. Sa screen ay lumabas ang scene kung saan sumasayaw ang mga bata. Umaawit ng Filipino folk song. Pinatay ko ang video at binuksan ang notebook.
Gusto kong isulat ang huling pangungusap. Kinuha ko ang pen at dahan-dahang nagsimulang sumulat. Hindi ako nakakita ng himala dito, nakakita lang ako ng koneksyon. Koneksyon ng tao sa tao, koneksyon ng nakaraan at kasalukuyan, koneksyon ng alaala at kinabukasan. Ang wika ay ang thread ng koneksyong iyon at ang kanta ay ang buhol na nagtali sa thread. Tumigil ako sandali at nagpatuloy, iba man ang pangalan ng lahi, iisa ang ugat. Hungary at Pilipinas, Magyar at Maharlika. Kahit may layong 5,000 kilometro, malapit ang puso. Kahit libu-libong taon ang lumipas, buhay ang alaala, ang huling pangungusap. Kami ay magkapatid, at ngayon nagkita ulit kami. Isinara ko ang notebook. Wala na akong masabi pa. Kinabukasan ng umaga, papunta na kami sa airport. Dumaan si Marco para maghatid. Sabi niya, "Professor, kailan po kayo babalik?" Ngumiti ako. Babalik ako agad. Dahil hindi ito katapusan, kundi simula. Tumango si Marco. "Professor, isa lang po ang gusto kong itanong. Bakit ninyo po ito ginawa? Amerikano po kayo, di ba? Hindi po ninyo bansa ang Pilipinas o Hungary." Nag-isip ako sandali at sumagot, "Marco, bilang isang linguista, pinag-aralan ko ang salita sa buong buhay ko. Pero dito, nakita ko ang nasa likod ng salita. Ang puso ng tao, hindi iyon pumipili ng hangganan." Pumula ang mata ni Marco. "Salamat po, Professor." Yinakap ko si Marco. Sumakay ako sa eroplano. Umupo ako sa tabi ng bintana at tinanaw ang lupa ng Hungary. Walang hangganan ang pusta plane. Kinuha ko ang recorder mula sa bag ko. Pinatugtog ko ang file na ni-record ko 1 taon na ang nakalipas. Tumugtog ang kanta ni Lolo Andras. "Ah, bumalik ka, kapatid mula sa malayong bayan." Pumikit ako. Naramdaman ko ang libu-libong taon sa kantang iyon. Ang pusong nangungulila sa pamilya na nagkahiwa-hiwalay. Ang lungkot ng pagkawala ng bayan, ang pag-asa na magkikita ulit balang araw. Umalis na ang eroplano. Unti-unting lumiit ang Hungary. Ngunit alam ko, hindi ito ang katapusan. Ito ay simula. Ang wika ay ang alaala ng tao, at ang alaala ay hindi kailanman nawawala. Kung minsan, nakakalimutan, ngunit kung may gumising, babalik ulit. Ako ang isang iyon. At ngayon, marami na kaming magkasamang gumigising sa alaala, Hungary at Pilipinas, Magyar at Maharlika. Kami ay magkapatid. Iba man ang pangalan ng lahi, iisa ang ugat. At ngayon, may bagong sanga na tumutubo mula sa ugat na iyon. Ang punong may pangalang resonance. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay nakalatag sa ibabaw ng mga ulap. Sa ilalim ng iisang langit, nabubuhay kami. Nagpatuloy sa paglipad ang eroplano. Patungo sa kanluran, ngunit ang isang bahagi ng puso ko ay nanatili pa rin sa Hungary. At alam ko, babalik ulit ako balang araw dahil magkapatid kami at ang mga magkapatid ay nagkikita ulit kahit magkahiwalay. Ang wika ay alaala at ang alaala ay koneksyon at ang koneksyon ay walang hanggan. Ito ang natutunan ko sa Hungary. Ito ang kwento na gusto kong iparating sa mundo. Maraming salamat. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Iba man ang pangalan ng lahi, iisa ang ugat. Ang dalawang bansa na may layong 5,000 kilometro ay nagkita ulit sa pamamagitan ng salita at kanta. Hindi ito simpleng aksidente. Ito ay himala na ginawa ng sinseridad. Kung naantig kayo sa kwentong ito, paki-like at subscribe po at notification settings na rin. Ang inyong suporta ay ang lakas para makagawa ng mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na video na may mas mahahalagang kwento na magpapainit sa inyong puso.